Aquarius, hello! Welcome to Queen of Pentacles Star PH. At ito ang inyong 2023 Money, Career, Finances reading. Ayan, so magpo-focus lang tayo sa inyong kaperahan for 2023. We will see the energies for each quarter. Okay, so general reading, maaari kayong makarelate. Maaring hindi, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Okay, let us see. So, hatiin natin sa sa apat na quarters, no? First quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. So, kukuha muna tayo ng mga cards for each quarter for Aquarius 2023 Money, Career, Finances. So, this is your first, second, third, and fourth. So, salamat po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. No? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para meron kayong pagkakataon na magtanong sa ating free one question tarot reading live stream. Click the notifications bell para kayo ay ma-notify every time na meron tayong bagong uploads or meron tayong live stream. So, first, second, third, and fourth. Okay, tinan muna natin ang overall energy for your money, career, finances. For Aquarius natin ang overall energy, money, career, finances for Aquarius 2023. Knight of Pentacles, the Moon, Five of Pentacles. Okay, yung iba sa inyo Aquarius, may mga worries kayo for next year. Nag-aalala kayo, no? Alam nyo, yung pag-aalala nyo, medyo iwasan nyo as much as you can kasi baka mag-attract kayo ng negativities when it comes to your money, no? So, kasi minsan yung self-limiting beliefs natin, yan yung nagma-mandate, no? Parang mandato. Ano ba yung Tagalog niyan? Parang siya yung nagsiset sa atin kung ano yung magiging pananaw natin pagdating sa pera, sa finances. May nag-aalala sa inyo rito, no, with the Moon card. Maaring iniisip nyo, parang may frustration din about your plans for next year. May struggle, no? Oo. So, ngayon pa lang, ayusin nyo na yung mindset nyo na keep it positive, no? Meron ditong Knight of Pentacles. Meron din namang prosperity benefits or investment na parating sa inyo. Kaya lang yung iba sa inyo siguro natatakot kayong mag-take ng risk for next year. Maaring may mga opportunities na mag-unfold sa inyo pero you are not sure kung anong direction yung tatahakin nyo. You may be parang medyo matatagalan ka sa paghihintay, no? Or pag-a-analyze ng mga bagay na gusto mo. Pero, of course, kayo pa rin naman ang merong free will, no? Meron tayong free will na pumili ng best para sa atin. Iwasan nyo na lang yung negative thinking, no? Yung parang laging nag-aalala sa future kahit wala pa. So, tingnan nyo ang 2023 with your head held up high. Ganyan. So, kayo, parang you look at 2023 as a prosperous year for you. Masagana siya. Pero of course, hindi mawawalan yan ng challenges. Ang importante is matatag kayo pag merong challenges. So, sa first quarter, this is January, February, March. So, meron ditong Virgo, Watch Out, and Quarrel. Ayan. So, maaring may disagreement with a family member, no? Possible na pinag-aawayan niyo yung pera or meron sa inyo sa family na
Possible na ikaw to na maingat ka sana sa pera, pero yung mga tao sa paligid mo, sila naman yung bulagsak sa pera or hindi sila maayos mag-manage ng pera nila. So, syempre as a family, maaapektuhan kayo nun. Kahit na ikaw gusto mo na ayusin yung finances mo, pero yung mga kasama mo sa bahay, hindi ka tinutulungan, no? So, maaring merong pag-aaway. May the devil dito. Some of you, Aquarius, baka meron kayong mahal sa buhay or kamag-anak na meron siyang addiction, no? Pwedeng addiction sa sugal, may obsession siya sa pera, na parang laging hingi ng hingi or parang magastos, no? So, it seems na first quarter ng 2023, ito yung kailangan mong ayusin, no? I-alchemize. Kasi ang Virgo energy is parang i-organize mo yung isang bagay na magulo, no? So, sabi rito, be careful who you deal your finances with. Someone might be taking advantage of your vulnerability. So, maaring meron dyan na manipulative sa'yo, sa pera, no? Can be your parents or someone in your family na, alam mo yun, laging hingi ng hingi or parang siya yung parang burden sa family. Kasi ang nasa-sense ko sa inyo, masyado kayong mapagbigay, maalalahanin, parang sacrificial, no? Parang nagsasacrifice kayo for the family. Kaya lang, kung laging ganon, paano na sa mga susunod na panahon? So, I feel like you're going to alchemize or parang aayusin mo yung sitwasyon mo with that. Mahirap rin kasi na pag sabihin na, you need to cut your connections with your family members kung toxic na sila. Depende sa sitwasyon. Kung talagang gusto mo silang matuto, no, sa buhay na hindi nakaasa lagi sa'yo, may pagkakataon na kailangan mo silang tiisin. Okay? So, sa second quarter naman, this is April, May, June. Okay. April, May, June. Meron ditong third house, bothered, and acquisition. Okay. Para third house kasi is about your social media, pwede rin tong siblings. Maaring meron kayong issue na kaharapin with your siblings, sa kapatid, no? Maaring may kinalaman sa pera na naman to kasi second house is about money, no? And your finances. So, maaring meron kayong hindi pagkakaintindihan, no, ng mga kapatid or pwede rin tong sa social media. You have the 7 of Pentacles, 2 of Pentacles, and the Moon. Ayan na naman yung Moon. Some of you Aquarius may be parang nandun kayo sa part na parang hopeless, no? May mga times na parang feeling nyo, kahit anong trabaho yung ginagawa nyo or effort yung ginagawa nyo, parang naiisan tabi. Okay? Oo. But with the 7 of Pentacles here, kailangan lang mas dagdagan mo yung effort mo para makuha mo yung goals mo. And some of you kasi mukhang hindi nyo rin talaga, parang yung iba sa inyo hindi nyo alam kung ano yung gusto nyo. Or marami kayong mga bagay na pinagsasabay-sabay at maaring makaapekto yun sa productivity ninyo. Yes, marami kayong nagagawa, pero ang tanong, may quality ba? 'Di ba? Kasi syempre pag mabilisan yung gawa natin, marami tayong inaasikaso, may mga pagkakataon na hindi natin naayos yung kalidad nung outcome, no? Yung kalidad ng ginagawa natin. So, but with the second house here, possible na meron kayong ma-acquire, mabibili na importanteng bagay, material na bagay sa second quarter ng 2023. Kaya lang maaring mapagsimula ng inggit sa family, no? Ng tipong nabili mo nga yung gusto mo or isang importanteng bagay pero pinagmumulan siya ng away or inggit sa family. So, next naman is the
third quarter, which is July, August, September. So, meron ditong Mercury, skilled, and 11th house. Okay, detachment. So, ang nasisense ko sa iba sa inyo, siguro parang mapapagod kayo pagdating sa sa mga pag-please ng ibang tao, no? Yung tipong pag-please ng mga kaibigan mo, mga kapamilya mo, mahal sa buhay mo na parang lagi na lang sila yung iniisip mo. By the third quarter ng 2023, you will focus on yourself. Aayusin mo yung iyong sarili. Yung iba sa inyo lalayo, no? Pupunta sa ibang lugar. Oh my God. Aquarius. Yung third quarter ng 2023 is going to be a major transformation para sa'yo. Kasi tinan mo, puro mga major arcanas yung lumabas dito. Death card, transformation, changes, new beginnings, and magician. Parang ikaw, kumbaga hindi mo nahayaan na i-control ka ng ibang tao or yung tipong maging of service ka ng mga tao na wala namang hindi marunong tumangnaw ng utang loob sa'yo, no? Ganon. So, I feel like lalayo ka, pupunta ka sa isang lugar na kung saan mas magagamit mo yung skills mo, yung talents mo, at mas magiging productive ka. So, magge-generate ka ng income, ng mas maraming income sa third quarter ng 2023. Maaring meron kang aaralin na bagong skill na mapapakinabangan mo sa pagtatrabaho sa ibang lugar, pwedeng sa ibang mundo, sa ibang bansa. Okay? So, yung iba sa inyo, baka mag-aaral kayo ng welding or kung ano man na may kinalaman sa inyong skills, no? Usually, using your hands, no? Para sa pag-create ng isang bagay. And I also feel na meron ding tutulong sa'yo sa ibang lugar, no? Para makarating ka doon, no? Pwedeng abroad, kamag-anak mo or kaibigan mo na nasa abroad. And ikaw na yung parang you will take back your power. Kasi maaring the first half ng 2023, puro issue with family, yung mga tao na parang gusto nila makuha rin yung kung ano yung meron ka, no? I feel like meron kasi sa buhay nyo na toxic, no? Na parang dinidrain kayo niyan. If you are familiar with yung issue ni H2O, okay, i-look up nyo na lang yon. Nakita ko yan sa TikTok and parang lumalabas doon na yung mother niya medyo toxic, no? So, yun yung nag-create ng problema sa finances ni H2O. Kasi yung nanay niya parang hingi ng hingi pero hindi naman makapagpakita ng resibo kung saan niya ginagastos yung pera. Alam mo yun, parang issue talaga sa family. So, I feel like yung iba sa inyo Aquarius, meron kayong mga issue sa family na talagang itatry nyo na ayusin for the first half. Pero I feel like on the third quarter, meron kang tatapusin na chapter ng buhay mo na parang ikaw na talaga yung magiging in control of your life. Hindi mo nahahayaan na kontrolin ka ng ibang tao, no? I-manipulate ka ng ibang tao. Parang ikaw na talaga yung mag-guide sa sarili mo. Hindi mo nahahayaan na pakialaman yung decisions mo ng ibang tao. So, this is going to be a major change in your life sa third quarter ng 2023. So, that's July, August, September. So, pagdating ng fourth quarter, October, November, December, you have opposition, balance, feast, and choice. Ooh. Okay, so kahit papaano, no, meron ng balance sa buhay mo. Nakakahinga ka na ng malalim, maaring meron ng harmony sa buhay mo, and meron kang isi-celebrate sa last quarter ng 2023. So, maaring meron kang achievement for the last quarter. And also, meron kang choice na kailangang gawin or desisyon na kailangang gawin. This can be sa relationship mo kasi 7th house is about relationships, connections, na kailangan mong timbangin, pag-isipan. Let's see, what else? You have the 8 of Wands, King of Cups, and the Creator. Okay. So, ang nasa-sense ko rito,
last quarter ng 2023, ipagpapatuloy mo kung ano yung mga nasimulan mo ng third quarter. Okay? So, mas magiging creative, mas marami kang mga magagawang kapaki-pakinabang na bagay, no? Possible din na meron kang kailangan pagdesisyonan na connection sa buhay mo. This can be a family member or a romantic partner. If you are going to parang cut your connections with them, no? So, totally, na parang bahala na kayo, ganun. Alright, so meron ding darating sa'yo na good news. Possible na may kinalaman sa isang project na gagawin mo sa fourth quarter ng 2023. Okay? And it seems na well-balanced na yung emotions mo. Hindi ka na madaling, hindi ka na madaling maawa to the point na meron ka ng limitations, no? Hindi mo nahahayaan na ma-abuse ka ng ibang tao because of yung awa mo, no? Kasi minsan yung iba mga masyadong maaawain, tapos yung mga nagte-take advantage doon sa pagiging maawain mo. Parang sila yung mas nagiging controlling of your life. But I feel like for some of you, Aquarius, parang you will not let anyone dictate you. Hindi mo na hayaan na diktahan ka ng ibang tao sa gusto mo. Inner child, patience, and heart healing. Yes. You're also going to start healing from within. And yung mga bagay na hindi mo nagawa na nung bata ka pa, or yung mga having fun, ganyan. Kasi we all have the child in us, no? I feel like you're going to bring out the child in you pagdating ng panahon na you are fully healed from the trauma na naranasan mo with your connections, with friends, with your relationships. And it seems na talagang you are waiting for this. Meron kang patience to undergo this whole process, no? Yung process na yon. Handa kang dumaan doon sa proseso na yon. Let's see what else, Aquarius. So, you also have Koi Carp. May abundance dito. Sabi rito, move with the flow of abundance around and through you. Ayan. So, this is the energy ng water and air. Oo, kasi pag water and air energy, yung tipong, ka rin, meron ka pa rin pakialam sa iba, pero may limitations ka. Nag-iisip ka na rin, no? Hindi yung tipong pag merong humingi ng tulong sa'yo or merong humihingi ng pabor sa'yo is pagbibigyan mo agad. Iisipin mo muna kung kailangan ba niya talaga, no? Or parang nang-aabuso lang. So, you also have hedgehog, acceptance, embrace who you are. Ayan. So, maaring meron kang realizations about yourself. This is the energy ng earth and water. So mas magiging grounded ka for 2023. I feel like mas magiging mapagpasalamat ka sa mga blessings na natatanggap mo. And it seems na mas connected ka sa nature. Okay, sa 2023. Connected ka sa nature, connected ka sa emotions mo. Okay, so that is your reading for 2023 money, career, and finances. Aquarius, kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. See you again.